Sanay naman akong gumising ng maaga. Kaya lang, 3 oras lang ang tulog ko. I'm not used to sleeping with someone, especially if that someone is a man. Idagdag pa na hindi kung sino lang ang katabi ko, kung hindi si Dale na asawa ko kuno. Ilang beses kong tinanggal ang mga braso niya sa katawan ko nang yumakap siya sa akin kagabi. Pero ibinabalik niya lang din yun, kaya pinabayaan ko na lang. My situation right now is frustrating and irritating and exciting. No, definitely not that. Just shut up, Rain. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay ni Dale. Kinuha ko ang unan ko at inilagay sa tabi niya para may kayakap pa rin siya. Pumasok ako ng bathroom at nagsimulang maligo. I need to do some work anyway, kaya mabuti nang nagising ako ng maaga. Alam kong makakakita ako dito ng impormasyon about kay Marga. After all, matagal rin naman silang nagkaroon ng relasyon ni Dale. Kailangan ko lang kumilos agad hanggat may pagkakataon ako. Sabi kasi ni Mrs. Knight, nag-stay dito si Marga nang mag-live-in sila ni Dale. Ibig sabihin lang nun, may mga gamit pa siya dito. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kumukulo ang dugo ko kapag naiisip ko na ang kamang hinihigaan ko kagabi ay ang kama rin na ginamit nila noon. It doesn't mean anything. Contaminated lang kasi ang kamang yun, kaya naiinis ako na doon ako kailangang humiga. Tama, yun nga ang dahilan. I need to find any evidence against Marga dahil hindi din ako naniniwalang wala siyang kinalaman sa nangyari kay Dale. Kahit na ang plano ay paglayuin lang sila, part of my job is to find out the truth. Nang matapos ako sa paliligo, ay nagbihis na ako at pagkatapos ay lumabas na ng bathroom. Tulog na tulog pa rin si Dale. Kinuha ko ang cellphone ko at tahimik na lumabas ako ng kwarto. Habang naglalakad-lakad ay tinawagan ko si Kuya. He answered on the first ring. Hello, Mishi? Hi, Kuya. How's what is it? The honeymoon? Mahina ang pagkakasabi niya nun, kaya nag-isip pa ako kung ano ang sinasabi niya. Kuya! Narinig kong napatawa siya sa kabilang linya. Alam ko namang alam niya na hindi ako papayag at basta-basta na lang susuko. Hindi ako titigil hanggat may alibay pa akong magagamit laban kay Dale. For now, I'm safe. Bakit ka nga pala napatawag? I need to ask you something about Marga. Okay, I'm staying near her house by the way. Good. Pero nasan ka ngayon? Parang maingay. HQ. Napasimangot ako. Buti pa siya pwedeng umuwi sa BHO samantalang ako, hindi ako basta-basta makakaalis. Unang-una, hindi naman nagpapanggap si Kuya. Ako ang nasa mahirap na sitwasyon ngayon. I'm stuck in this place. So, what do you want to know about her? Tanong niya sa may pakiramdam ako na alam niya na in any moment magmamaktol na ako kapag hindi niya panliligaw ang usapan. I just wanted to ask if naniniwala talaga kayong walang kinalaman si Marga sa bagong sindikato na itinatayo ng mga Smith. After all, they are still parents. Saglit na tumahimik ang kabilang linya. Mukhang napaisip din si Kuya. Hinintay ko siyang sumagot. This is Poseidon, baby Mishi, your own speaker. Okay, so naniniwala ba talaga kayo? Why? Do you believe na may alam siya? Yes, imposible naman na hindi niya alam. How about you? Paano mo nasabi na wala siyang alam sa mga ginagawa ng parents niya? I know this is like treading in deep water. Pero malakas ang kutob ko na may alam si Marga. Call it instinct. Hindi siya miyembro ng grupo at wala din siyang ginagawa na kahina-hinala na maaaring maging daan para masabi nating miyembro nga siya o may alam siya. That can be true, pero hindi ibig sabihin nun wala siyang alam. A family can't keep a secret for too long. Natahimik na naman sa kabilang linya. Tama naman ako, di ba? Kung nasa iisang bubong kayo at araw-araw mong nakakasama ang mga tao doon, imposible na hindi mo mahahalata kapag may kakaiba sa ikinikulos nila.
Just admit it guys, I do have a point. Narinig kong natawa sila sa sinabi ko. Parang hindi na sila nasanay sa akin. Once na magkaroon ako ng bakanting oras, mas lalo kong naiisip ang mga bagay-bagay tungkol sa isang misyon. Katulad kagabi nang hindi ako kaagad makatulog dahil kay Dale. Maaaring totoo nga ang hunch mo, sabi ni Kuya Ethan. Oh come on, kailan pa ba ako nagkamali? Right, ako nang bahala sa pagmamanman kay Marga. I'll call you once na may malaman ako na bago tungkol sa kanya. Got it. Just keep doing whatever you're doing and I'll continue being a boring housewife. Napuno ng tawanan ang kabilang linya. I rolled my eyes at ibinaba ko na ang phone ko. I need to start searching dahil baka magising na si Dale. Mahihirapan akong maghanap kung lagi siyang nakasunod sa akin. Tumuloy ako sa library. My hunch tells me na may alam si Dale bago pa siya magkaroon ng amnesia. What can be Marga's reason to do such drastic move, right? Hindi naman siya kikilos agad ng ganoon kung walang nalaman si Dale o napansin. I need to search for papers, documents, or even a diary if he has one. Kahit ano na makakapagpatunay na may alam na siya. Marga is a gold digger and maybe Dale got tired of her, kaya siya nakipaghiwalay. But who knows kung bago nangyari ang aksidente, ay may nalaman siya. Whatever it is, I need to find that out. Yes, Marga is rich. Check. A spoiled brat. Check. Her parents' favorite? No. Ang kapatid niya na si Emily ang paborito ng mag-asawang Smith. Ayon sa source, Emily is as spoiled as Marga is. The only difference is that Marga needs to be a gold digger to get what she wants. Target? Super easy to get playboy. Dale Edwin Knight. Kalalaki kasing tao ang landi. Meron pang Charles si Marga na kasabwat. Poor Dale. Nagsimula akong maghanap ng mga information. Mabilis ang mga kilos ko at ganon din ang mga mata ko. Ibinabalik ko din kung paano ko kinuha ang mga dinadampot ko. I was trained that way. Kahit nahalughugin ko pa ang buong lugar na ito, walang makakahalata na may nagalaw na kahit ano. Napatigil ako nang may nadampot ako sa may desk niya. Tinignan ko yun at napapalatak ako nang makita kong journal yun. Seriously, may mga designs pa na parang pangbabae. Sinimulan kong buklatin yun at napailing ako. May ibang parts na may mga entry. May iba naman na parang ginawa lang scratch paper. Meron ding page na iba ang mga salitang nakasulat. Weird, but I need this anyway. Hinila ko ang maliit na envelope na nakaipit doon. Napatigil ako nang makita ko ang loob nun at mabasa kung ano ang mga nakalagay. Information about Marga Smith. May alam nga siya. Ano pa bang maaaring maging dahilan para imbestigahan niya ang sarili niyang kasintahan? Kapareho ng mga nakuha naming galing sa source, yung ibang nakasulat dito. May mga larawan pa kung saan kasama ni Marga si Charles. Ibig sabihin lang nun, ay naghihinala na rin siya. Kaya siguro nag-hire siya ng isang private investigator para mag-imbestiga. Napaangat ang ulo ko mula sa journal nang may marinig akong mga yabag. He's awake, and with my skills, I know the difference between a man's footsteps and that of a woman's. Mabilis na inayos ko ang nakakalat na mga papel dahil sa paghahalungkat ko kanina. Itinago ko ang envelope at journal sa ilalim ng shelf na nakita kong may maliit na awang kanina. Hindi muna maaaring makita ni Dale ang mga iyon dahil baka matrigger pa yon ng pagbabalik ng alaala niya. Not now. Hindi pa ngayon ang tamang oras para doon. Tumakbo ako papunta sa sofa na nandito sa library pagkatapos kong humablot ng isang libro. Inayos ko ang ekspresyon ng mukha ko na animo interesado sa binabasa ko. Baby, andito ka lang pala. Good morning, honey. Nakangiting nakatingin siya sa akin. Nakita kong bumaba ang paningin niya sa libro na hawak ko at mas lalong lumawak ang ngiti niya. Mahinang tumawa. I think it's too early for that and you still have your period. Nagtatakang tinignan ko siya. Ano daw?
Sinundan ko ang tingin niya at niyoko ko din ang libro na props ko. Sa pagpapanggap na wala akong ibang ginagawa dito sa library. Napasinghap ako nang makita ko kung ano yun. Art of Kama Sutra. Chapter 9. After that embarrassing scene sa library, inaya na ako ni Dale na mag-almusal. Kanina pa pala nakahanda ang almusal namin. In fairness, masarap ang mga pagkain dito. Sa bahay kasi namin ni Kuya, wala nang time para mamili pa ng kakainin. Kadalasan, umu-order na lang kami. Napansin kong naa-amuse na nakatingin sa akin si Dale habang magana akong kumakain. Nagtatanong na tinignan ko siya. Umiling lang siya at ngumiti. What is it? Kiit na tanong ko pa rin sa kanya. It's nothing. Nakakapagtaka lang na parang baliwala sa'yo ang diet. Napatango-tango ako. Sanay nga pala ang isang to sa mga babaeng pinapatay ang mga sarili nila sa gutom para maging sexy. Kahit na hindi mabilis ang metabolism ko, I don't think kakayanin ko ang mga diet ng mga babaeng ginagaya ang katawan ni Paris Hilton. I wonder what we'll do today. I can't go to work and that means we have a lot of time to spend together. Sabi ni Dale. Sabi ni Mrs. Knight, ni Mama, na aalis daw kayo ngayon. Pupunta kayo sa doktor. Napabuntong hininga siya. Halatang hindi na niya gustong bumalik sa hospital. Kung ako naman din ang makulong ng matagal sa hospital, hinding-hindi na ako ulit tatapak doon. Want to come? Tanong ni Dale na biglang napangiti. I would love to, kaso medyo nahihilo pa ako eh. Kagagaling ko lang kasi sa mahabang biyahe kahapon nang dumiretso ako sa hospital. I understand, baby. I'm such an idiot at pinuyat pa kita kagabi sa kakakwento sa'yo. It's okay. I enjoy talking to you, honey. I'd rather sleep than talk about social life, the newest trend at kung ano-ano pang kinukwento sa akin kagabi ni Dale. Akala siguro niya, ako yung klase ng babaeng pumapangalawa ang social life sa pinakamamahal na bagay sa mundo. Napatigil ako sa akmang pag-inom nang bigla niyang hinawakan ang ulo niya. Napatayo ako at hinawakan ko ang pisngi niya. Hindi ko kasi alam kung anong hahawakan ko dahil may benta pa ang ulo niya. I was drunk when I first saw you, right? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lumunok ako at pilit nang ngumiti sa kanya. Calm down, Mishi. Hindi niya naman maaalala ang lahat. Yes, sa Paso Bar. Don't think too much. Babalik din ang lahat ng kusa. If you strain yourself, mas lalo kang mahihirapan. Tumango siya at masuyong hinalikan ang kamay ko. I blush and look away. Tanghali na nang dumating ang mag-asawang Knight para sunduin si Dale. Hindi pa sasama kung hindi ko lang siya napilit. Hindi naman ako pwedeng sumama dahil may gagawin pa ako. Nang makaalis na sila, kinuha ko ang phone ko at tinext ko si Kuya. I need to ask him to do something. To I heart Kuya ko. Kuya, can you please talk to Dale's doctor? I'm sure na magtatanong yun about sa sinabi ko sa kanya na hindi pwede ang physical activity between us dahil injured pa siya. Please talk to that doctor ASAP. Magagawa naman siguro ni Kuya yun. He just needed to pull some strings at madali naming malulusutan ito. Sa pagkakaalam ko rin, may kilala si Kuya sa ospital na iyon. Tutulungan naman siya ni boss. Napatingin ako sa phone ko nang biglang mag-vibrate iyon. Napangiti ako. Buti naman, hindi lumipas ang 1,000 taon bago sumagot si Kuya. He hates texting. From I heart Kuya ko. Got it. Lame excuse, by the way. Napasimangot na lang ako. Alam ko naman iyon, but at least, naniwala si Dale at nakalusot ako. Mabuti nang may kasunod na plano after ng period plan ko. Or maybe I can just knock him out. Pumasok na ako sa loob ng library at kinuha ko na ang journal na itinago ko. Umupo ako sa office chair at sinimulang basahin ang mga entry doon na halatang tinatamad ang sumulat dahil parang kinahig ng manok ang pagkakasulat doon. May malalaking mga sulat, may maliliit, may paslant,
At mayroong halos hindi ko na mabasa dahil sobrang gaan ng pagkakasulat. Nakakahilo. For a successful businessman, masyadong maligalig ang pagkatao niya. January 5, 2004. Blanche, I hate writing, but my stupid brother Draco gave me this journal. Ano naman ang gagawin ko dito? Pero gagamitin ko na lang din. I don't want to hurt that freaky girly face brother of mine. Tss. So, ang kapatid niya palang may bigay ng journal na to. Thanks to him at mayroon akong ginagawa ngayon sa halip na tubunganga. Dale sounded harsh when he talked about his brother, pero halata namang mahal niya ang kapatid niya. Sino bang kapatid ang hindi? Kung wala siyang pakialam sa kapatid niya, edi sana itinapon niya na lang ito. Tumingin ako doon sa journal at binasa ko ang next entry. June na ang sumunod na entry. Ang haba ng lagpas. Kung tamad ako, mas tamad pa tong si Dale. June 17, 2004. I met this girl. She's hot. She's beautiful, sexy, and wild. Her name is Marga Smith. Girlfriend siya ng kaaway ko. I'm gonna get her. And the fact that she's the girl of the enemy made this so much fun. Houston. The ego has landed. Tama si boss. Trophy girlfriend nga lang si Marga at na-challenge lang sa kanya si Dale. Malas lang niya. Marga has her own game to play. A gold-digging game. July 4, 2004. I have her. She's mine now. Hindi naman pala seryoso sa kanya si Peter. And it's not fun like what I expected it to be, but oh well, at least I have her. This is a whole new game, and of course, I'm not serious about this relationship. But I think I'm gonna enjoy myself. She's fun to be with, and she knows the game. Playboy talaga. Dapat sa mga katulad ni Dale pinuputulan, o kaya ikinukulong sa kung saan, nang hindi na magkalat ng virus nila. Binasa ko pa ang iba pang mga entry, pero wala namang kwenta. Nilagpasan ko na lang at tumalon ako sa part kung saan 3 taon na silang mag-on. October 3, 2007. Marga's getting too clingy, and I'm starting to hate it. She used to be fun, kaya nga nagtagal kami. Pero nasasakal na ako. Masyado na rin siyang nagiging possessive. Nobody owns me, nobody. She's getting weirder each day. There's something about her that tells me she's up to something. Something I wouldn't like. Nagdingning ang mga mata ko. Ito na ang part na hinihintay ko. Excited na inilipat ko ang pahina ng journal. What the hell? Parang gusto kong kalmutin ang journal nang makita kong wala nang nakasulat doon. No, actually may nakasulat. Pero parang ginawa niya lang scratch paper. May iba pang nakasulat sa foreign language na hindi ko maiintindihan. Nagtatakang tinignan ko ang iba't ibang equation na ang sagot ay 2.5 0.14, 0.4 point. Meron bang ganun na sagot? Hindi naman ako mahina sa math, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong sagot. Puro point, parang initials. Napatigil ako. Initials. Initials ang mga ito. Dali-daling ginawa kong letter ang mga yon. Ilang sandali lang ay nanghihina na napasandal ako sa kinauupuan ko. Bend. Oo, nararamdaman kong may nalaman siya tungkol kay Marga. Pero not like this. He can't be involved with Ben dahil siguradong mapapahamak siya. Nagmamadaling binuksan ko ang laptop at in-translate ko ang mga ibang salita. Hindi masyadong accurate since Google Translate lang ang gamit ko. Ilang linggo bago siya maaksidente ang petsa na nakalagay dito. Magulo ang naging translation sa Google, pero naiayos ko naman iyon at naiintindihan. I found something about her family. They're evil. I heard her talking to her lover. Soon, she'll learn that I know something. She is crazy. She wants to have all my money, but I'm not that stupid to let her take what's mine. I won't allow her. But once her family finds out that I know their secrets, they would surely kill me. Saglit na nakatingin lang ako doon sa journal
Pagkaraan ay kumilos na ako at inayos ang mga gamit. Ibinalik ko ang journal sa ilalim ng shelf. Nakarinig ako ng ugong ng sasakyan, kaya alam kong nakabalik na sila. I'm sure na may alam si Dale tungkol sa sindikato at gumamit siya ng mga numbers at iba't ibang lingwahe because he knows that they're after him. Dale, ano bang pinasok mo? This is more complicated than I've thought. Chapter 10. Ang boring. Eksaktong 1 linggo na ako dito sa bahay ni Dale. At pakiramdam ko mamamatay na ang lahat ng ugat sa katawan ko kapag hindi pa rin ako dinaanan ng adventurous blood ko. Kung pwede lang gibain ang bahay na to at buuin ulit para lang mawala ang pagkabagot na nararamdaman ko ngayon, ginawa ko na sana. Idagdag pa na wala akong pasok dahil bakasyon namin. Tinawagan ko si boss kahapon at sinabi kong pwede pa rin naman akong tumanggap ng lower missions dahil wala naman akong ginagawa dito. Pumayag naman siya at sinabing tatawagan na lang ako kapag meron na. Next week, pwede nang bumalik sa trabaho si Dale. Yun nga lang, hindi katulad ng dati dahil hindi pa rin siya pwede sa mabibigat na gawain. Kumbaga ay test lang ito kung naaalala pa niya ang mga ginagawa niya dati. May gagawin naman sa kanya para sa mga bagay na nakalimutan na niya. Tapos na ang period ko, pero dahil sa kuya kong matalino, ay nagawa na namin ng paraan ang doktor at pinagbawalan niya si Dale ng kahit anong sexual activity. Wala akong ginagawa ng mga araw na nakalipas. Malaya sana akong gawin ang trabaho ko kapag tulog si Dale o kaya ay pag nagpupunta sila sa doktor. Ang kaso, dumating ang kapatid niya na si Draco Miguel Knight. Naaalala ko na naman ang unang beses na nagkita kami at hindi ko maiwasang mapangiwi sa alaalang iyon. My eyes snapped open when I heard a faint noise downstairs. Maingat na pagsara at pagbukas ng pinto ang narinig ko na animo nag-iingat ang sinumang taong pumasok na may magising at makarinig sa kanya. I'm sensitive to my surroundings. Kahit anong pagod ko, magigising ako kaagad kapag naramdaman ng katawan kong may mali sa paligid. 2:00 ng madaling araw, sino naman ang matinong tao na dadating ng ganoong oras dito? Idagdag pa na bukod sa mga kasama sa bahay, ay kami lang naman ni Dale ang nandito. What is it, baby? Kinukusot niya ang mga mata niya at tumingin sa akin. He looked cute and hot with that pajama bottom he wore to sleep. At wala siyang suot na pang-itaas. Sandaling napatitig ako sa mukha niya. Pababa sa abs niyang naghuhumiyaw na tignan ko sila. Naputol ang ginagawang pagkakasala ng mga mata ko nang may marinig na naman akong mahinang kalabog. Stay here. Tumayo na ako pagkasabi ko nun. What's going on? May naririnig akong tao sa baba? How can you possibly hear that? Anyway, baka hindi ko na narinig ang iba pa niyang sasabihin dahil nakalabas na ako ng kwarto. Pagkatapos kong kunin ang isang bagay na inipit ko sa ilalim ng side ko ng kama at nagmamadaling bumaba. I move like a ghost as I run downstairs. It's all part of my training. Nagkubli ako sa gilid ng hagdanan nang may makita akong anino. Base sa figura nito, lalaki ang intruder dito sa bahay ni Dale. Mabuhay din ang tayo niya na parang lasing. Kung hindi man ito isa sa mga tauhan ng Ben o ni Marga, malamang ay tambay lang ito na walang magawa at gustong magnakaw. Walang pagdadalawang isip na tinalunan ko ang lalaki na dahil sa kalasingan ay napasigaw na lang at sabay kaming tumumba sa sahig. Inumang ko sa leg niya ang manipis ngunit matalim na kutsilyong hawak ko. Who are you? Aray, get off me! Dinaganan ko siya para hindi siya makagalaw. Nanatili pa rin sa leg niya ang patalim na hawak ko. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya, ngunit nakita ko ang pagkabahala sa mga mata niya nang makita ang hawak ko. Mishi! Hindi ko inalis ang paningin ko sa lalaki na nasa ilalim ko, kahit na bumaha ng liwanag ang paligid namin. Saglit na napakurap ako sa pagkasilaw, but the next thing I knew, nasaklit na ako ni Dale sa bewang at nailayo sa magnanakaw.
Dale, what are you doing? Kuya, sino ba yan? Aray, anak ng asak ng likod ko. Kuya? Napalingon ako sa lalaking inatake ko kanina at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang nakahandusay doon. A pale guy who looks like a girl but with a muscular body. He looks like a spitting image of Dale. Draco Miguel Knight. Pakiramdam ko gusto kong iuntog ang ulo ko sa pinakamalapit na pader. How can I be so stupid? Are you okay, Mishi? Yes, nauutal na sagot ko sa tanong ni Dale. I'm not okay. Dinamba ko lang naman at inumangan ng patalim ang nag-iisang kapatid ni Dale. Stupid Mishi. Kuya, bakit siya lang ang tinatanong mo? Ako kayang nasaktan dito. And would you please help me up? Sino ba kasing may sabi sa'yong bigla-bigla ka na lang bumunta dito? Sabi ni Dale kay Draco na nakanguso pa. Lumapit siya sa kapatid niya at tinulungan naman siyang makatayo. Sorry, dinamba kita. Fine, patatawarin kita since maganda ka. Back off, brother. Banta ni Dale dito. At hinila na ako paakyat ng hagdanan. Mana sa kuya. At yun nga ang makulay na unang pagkikita namin ni Draco. Okay naman siyang kasama dito sa bahay. Kaya lang mukhang hindi din siya pahuhuli sa pagiging maligalig katulad ng kuya niya. Kung saan-saan sumusulpot at paborito niya pang puntahan ang library, hindi tuloy ako makatsyempo. Kinapakapa ko ang cellphone ko nang marinig kong tumunog iyon. Nakayukyuk kasi ako sa lamesa habang nag-iisip kung paano matatanggal ang boredom ko. Hello? Hi baby Mishi. Napabangon ako mula sa pagkakasubsob ko sa lamesa. Biglang nabuhay ang mga ugat ko sa katawan nang marinig ko ang boses ni boss. This should be good. Mission? Excited na tanong ko sa kanya. Narinig kong napatawa siya. Halata naman kasi na excited na ako. Kilalang kilala na ako ni boss. Alam niya na ako yung klase ng tao na hindi makukontento sa buhay na nakaupo lang maghapon. I need some adventure to live. New mission. Want it? Tanong ni boss. Hell yes! He chuckled. Good. Dumaan ka dito sa HQ. Ibinigay ko na kay PJ ang folder mo. Ngiting-ngiti na nagpaalam na ako sa kanya at tumayo. Patalon-talon pa ako habang papunta sa living room. Wala na naman akong kailangang kunin sa taas dahil nasa kotse ko na. Ipinadala nila kuya dito ang mga gamit ko. Napahinto ako sa pagtalon-talon ko nang makita kong nasa living room pala ang magkapatid. Naa-amuse na nakatingin sila sa ginagawa ko. I blushed and tried to smile at them. Ito ang napapala ng masyadong excited. Now, why is my wife so cheerful, ha? Napalunok ako sa sinabi ni Dale. Oo nga pala, may asawa ako at kailangan kong magpaalam. To be exact, I needed to make an alibi. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, honey, aalis lang ako ha. May huhulihin lang akong tao. If I get lucky, maybe I can throw whoever that is to the nearest wall to ease my boredom. Yeah, right. Kapag ginawa ko yun, siguradong mag-freak out silang dalawa. Makikipagkita kasi ako sa best friend ko. Shopping. I tried to give him my winning smile. Mukhang effective naman dahil saglit na napatitik muna siya sa akin. Okay, here you can use my credit card. Sabi ni Dale na hinugot ang wallet niya at may hinila doon. No, tumikim ako at pinalambot ko ang boses ko na madiin ang pagkakasabi ng katagang iyon. No honey, may credit card naman ako. I insist, you're my wife, so it means this is yours too. Okay. Lumapit ako sa kanya at inabot ko yung credit card. Napasinghap ako nang bigla na lang niya akong hinila. Dahilan para mapaupo ako sa kandungan niya. My lips opened to complain, but he just silenced me with a kiss. Itinukod ko ang mga kamay ko sa dibdib niya para magkaroon ng distansya sa pagitan namin. At nang mailayo ko na rin ang mga labi ko sa kanya. Nahihiyang tumingin ako kay Draco na natatawa lang. Hurry back baby. Anas ni Dale. Sure.
Lumabas na ako at lumapit sa baby Porsche ko. Sumakay ako doon at pinaharurot ko iyon paalis. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa HQ dahil para akong nakalutang habang nagdadrive ako papunta doon. That case, oh God. Nang makapasok na ako sa garage ng BHO, kaagad na dumiretso ako sa lab ni PJ, kung saan nabutan ko siyang may kinukutingting na kung ano sa side table niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya para gulatin siya. Stop trying me, Shi. Hindi mo ako magugulat. Napasimangot ako. Busted. Simpleng tinuro niya lang ang folder sa isang panig ng lab at hindi ako tinitignan na ipinagpatuloy ang ginagawa. Sanay na ako kay PJ. Alam niya lagi kung kailan ako dadating. Maybe because of the security cameras or maybe he just knows. Kahit ilang pagtatangka ko na gulatin siya, hindi pa rin ako nagtatagumpay. I have a new mission. I heard, unfortunately, I'm your eyes again. Unfortunately ka dyan. Binato ko siya ng ubas na nakita ko sa table niya. Iniwasan niya lang iyon at nanatiling nakatingin sa ginagawa. So, nagpaalam ka ba sa asawa mo? Binigyan ko lang siya ng matalim na tingin na hindi rin naman niya nakita dahil hindi siya nakatingin sa akin. Kung hindi ko lang kaibigan ng isang to, baka ibinitin ko na siya patiwarik. Ang lakas mang asar eh. Binuklat ko yung folder at binasa ang mga nakalagay doon. Saglit na napanganga ako nang makita ko ang pangalan na nandoon. Maris Nueva, sabi ni PJ. Yeah, my brother's ex-girlfriend. Inihinto pa ni PJ ang ginagawa niya saka sumandal sa upuan. Tumingin siya sa akin at hinintay akong magsalita kung anong plano ko. Ganito ang ginagawa namin lagi kapag may mission. Babasahin muna namin ang information, then pag-uusapan namin. Dahil in that way, mas nakakaisip kami ng paraan para gawin ang misyon. May napapansin siya na laging sumusunod sa kanya. Nagpapadala ng mga regalo, messages, letters, hanggang sa hindi na nga magagandang mensahe ang natatanggap niya. Sabi ni PJ, Man, this is serious. I wonder kung bakit hindi kay kuya to binigay. I bet he would love this. Siguradong matutuwa si kuya kapag sa kanya to ibinigay. But maybe boss realize how distracted my brother will be. Matagal din ang naging relasyon ni kuya at Maris. Pero dumating ang punto na kinailangan ni kuya na makipaghiwalay sa kanya. Dahil nagiging delikado na ang buhay ni Maris, dahil na rin sa trabaho namin ni kuya. I let her go and she hated him for that. Alam ni Maris ang tungkol sa trabaho namin. Naiintindihan ko si kuya dahil kung ako ang nasa sitwasyon na, I'll let that person go if it means keeping him safe. Who knows? Anyway, hindi pwedeng kumuha ng bodyguard si Maris dahil siguradong magtatago ang secret admirer niya. Katulad ng sabi dito sa files, nakita niya na minsan ang lalaking iyon at pinahabol sa guard. Doon nag-start ang pagdating ng mga death threats. Sabi ko kay PJ na mukhang may malalim na iniisip. Anong plano mo? Tanong sa akin ni PJ. May katabing building sila Maris, hindi ba? I can shoot the man from there. Ilang sandaling katahimikan ang namayani nang nanigas si PJ sa kinap o upuan niya at tumitig lang sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay at ikinaway ko pa ang mga kamay ko sa harapan ng mukha niya. Napapitlag siya at binigyan ako ng masamang tingin. Jeez, we need the man alive, Michela. Hindi ko naman sinabi na papatayin ko siya doon. Patatamaan ko lang siya para hindi siya makalakad. And how can you go to Maris kung sakaling atakihin siya ng lalaking iyon bago mo pa mabaril? Easy. May ikakabit ako na 101 cord made by our own, the greatest, the legend, Pedro Rojas. Anyways, tatawid lang ako doon kapag nakailangan. Napabuntong hininga si PJ na ikinangiti ko. Wala naman siyang magagawa kapag ginusto ko. At isa pa, maganda naman ang plano ko. It's the only thing we can do to save Maurice without scaring the crazy admirer. Anong oras ka pupunta? Tanong ulit ni PJ. Now? Tumayo na ako at naghalughog sa mga gamit dito. Kumuha ako ng binoculars at 101 cord.
Inilagay ko iyon sa isang itim na backpack. Ikinabit ko naman ang leg holster at inilagay ang isang baril doon. Inikot ko ang paningin ko sa lab ni PJ at napangiti ako nang makita ko ang isang may kalakihan na case doon. 101 rifle. Ang mga ordinaryong mga baril at kung ano-anong kagamitan kasi ay ginagawa ni PJ na kakaiba o nagdadagdag siya roon ng kung ano. Like this rifle, mas pinahaba niya ang range nito. Nagpaalam ka na ba sa asawa mo? Inirapan ko siya. Yes, sabi ko, mag-shopping ako. Here's the credit card. Pakisabi na lang kay Kat na pakibili na lang ako ng kahit na ano and that she can buy something for herself too. Kanino to? Dale. Wow, generous. I rolled my eyes at him. Kinuha na niya sa akin ang credit card. Isinuot ko ang LD ko at ang mic. Kaagad na tines iyon ni PJ at nang makitang wala namang problema ay tinanguhan na niya ako. May LD si Maris. You can talk to her if you want to, sabi ni PJ. Got it. Remember, Michelle, don't shoot if it's not necessary. Opo, itay. Tumakbo na ako palabas nang makita kong babatuhin na niya ako ng prutas na nahawakan niya. Natatawang pumunta na ako sa sasakyan ko. Asar talo talaga ang lalaking yun. Pinaharurot ko na ang kotse ko nang makasakay ako doon. Hindi naman ako trigger happy. I just enjoy a good adventure. Pero kung kinakailangan, why not? Strike, I'm warning you. Napailing na lang ako. Hindi talaga ako titigilan ng isang ito. Kaya ang sarap asarin eh. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya ng LD. Binilisan ko pa ang pagpapatakbo. Malalagot ako sa kapatid ko kapag may nangyaring masama kay Maris. Hindi ko din naman siya hahayaang mapahamak. Naging close na din naman kami ng sila pa ni Kuya. But I need to end that friendship when Kuya left her dahil ang gusto ni Kuya ay hindi na namin isasangkot si Maris sa buhay na mayroon kami. Tumigil ako sa tapat ng katabing building ng kumpanya ni Maris. Dumiretso ako sa loob at akmang magtutuloy-tuloy na ako nang marinig ko ang pagtawag ng receptionist. Hello ma'am, welcome to JT Incorporation. May appointment po ba kayo kay ma'am? I look at her with cold eyes. Napalunok siya nang masalubong ang mga mata ko. I'm not angry. I'm just irritated. Alicia Miranda. Sabi ni PJ sa listening device. Ngumiti ako sa receptionist. Hindi nakalagpas sa paningin ko ang bahagyang pangingikig niya. Maybe the combination of my stare and bright smile is a bit contradicting. I just don't like being interrupted. Alicia Miranda. Please wait a minute, ma'am. I have seconds and that's it. Napalunok na naman siya. Nagmamadaling may tinignan siya sa logbook at pilit ang ngiti na tumingin siya sa akin. Tumango siya. Tatalikod na sana ako para magmadali papunta sa pupuntahan ko nang tinawag na naman niya ako. Nilingon ko siya at nakaplaster pa rin sa labi niya ang peking ngiti na iginawad niya sa akin kanina. Do you want me to lead you the way, ma'am? No, I can manage. Tinalikuran ko na siya at nagmamadaling umalis. Dumiretso ako sa elevator at pinindot ang floor ng rooftop. Sumandal ako at tumingin sa mga numerong nag-iindika ng palapag kung nasaan ako. Parenteng kumapit ako sa bakal sa likod ng biglang bumilis iyon. Courtesy of PJ, the best hacker in the world. Nang makarating ako sa rooftop, ay hinugot ko ang binoculars mula sa backpack ko at hinanap ang opisina ni Maris. Hindi naman mahirap hanapin yun dahil kasalukuyan niyang binubuksan ang malaking kortina ng opisina niya. Hi there, girlfriend. Napapitlag siya. Nakita kong hinahanap niya ako. Alam kong hindi pa niya nakakalimutan ang boses ko. Hindi naman siguro ako ganon kadaling kalimutan, di ba? No. Don't try to find me. Makikita mo din ako mamaya. Bahagya siyang tumango at bumalik na sa pagkakaupo sa swivel chair niya. May suot siyang listening device
Pero wala siyang mic para maiwasan na kausapin niya ako. Nagsimula na akong mag-ayos ng mga gagamitin ko. Kinuha ko ang 101 cord sa backpack ko at ibinalik ko na doon ang binoculars. Parang maliit na DVD player ang 101 cord, ngunit may hati iyon sa gitna. Hinawakan ko ang isang bahagi ng 101 cord at may pinindot ako doon. I braced myself from the impact nang kumabit iyon sa bandang ibaba ng glass wall sa office ni Maris. Para akong hinihila. Dahil mas mataas ang kinaroroonan ko ngayon, pababa ang direksyon ko. Ikinabit ko iyon sa malaking pader sa kinaroroonan ko. May sinabit din ako doon na 2 hoop. Someone's entering the vicinity. Gear up, strike, sabi ni PJ. Acknowledge. Kinuha ko ang itim na gloves ko sa backpack at isinuot. Pagkatapos ay binuksan ko ang case ng rifle at inumang iyon sa opisina ni Maris. What I love about this rifle na binago ni PJ ay hindi ito kasing bigat katulad ng ibang mga sniper rifle. I might need to break your office wall. Pagbibigay alam ko kay Maris habang nakasilip ako. Nakita kong ngumiti siya at bahagyang tumango. I'll just tell Kuya to pay for it. I'm sure papayag siya. Since kahit konting sandali lang na makita si Maris, ay magiging masaya na yun. Hopelessly in love. Isa si Kuya sa mga rason kung bakit ayoko ng seryosohang relasyon. Idagdag mo pa na walang nakakatagal sa akin. I don't see why I should bother loving someone that wouldn't fight for me until the end. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit ang mundong ginagalawan ko para lang sa isang lalaki. Napapidlag ako at dahan-dahang napatingin sa cellphone na nasa bulsa ko nang mag-vibrate iyon. Sino na naman itong istorbo na to? Sinaklit ko yun mula sa bulsa ko at sinagot. Sa lahat naman ng oras na may tatawag, bakit ngayon pa? Pinindot ko ang loudspeaker at kinuha ko na ulit ang 101 rifle at itinapat sa office ni Maris. Hello? Baby, gabi na ah. Hindi pa kayo uuwi? Napapikit ako ng mariin. Dale, bakit naman ngayon pa? Sigurado akong naiinip na siya sa bahay, kaya ako naman ang kinukulit niya. Dapat pala hindi ko na sinagot yung phone para akalain niyang busy ako sa pagsha-shopping. No, I can't. Dahil kapag ginawa ko yun, tiyak na ipahahanap niya ako. He treats me like a glass. Patapos na kami ni Kat, Dale. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. I miss you. May pupuntahan lang din ako sandali. I'll see you at home? Okay, honey. Ibinaba ko na ang telepono at binalik ko ang atensyon ko kay Maris. Sa mga oras na ganito, hindi ako pwedeng mawala ng konsentrasyon. Never namang nangyari iyon. Pero from the very start, Dale is the exemption. He always managed to distract me. Narinig kong tumawa si PJ sa kabilang linya. Parang gusto ko siyang ihulog mula sa rooftop kung saan ako naroon. Dahil alam ko kung ano ang pinagtatawanan niya. Hey baby, mukhang kailangan mo nang umuwi. Hinihintay ka na ng asawa mo. Natatawang sabi ni PJ. Just die, PJ. I can't. I know you'll miss me. I rolled my eyes. Kung hindi ko lang talaga best friend si PJ, baka matagal na siyang customer ng pinakamalapit na ospital sa BHO. Halata sa mukha ni Maris na nagulat siya sa narinig. Alam niya kung paano ko takbuhan ang salitang permanent commitment. Sa tagal niyang naging boyfriend si Kuya, nakita niya rin kung paano ko patakbuhin ang buhay ko. It's nothing, Maris. Marriage is impossible for me and you know that. Umalerto ang bawat himaymay ng katawan ko nang biglang bumukas ang office door ni Maurice. Base sa pangamba at gulat sa mukha niya, ito nga ang stalker niya. Hindi ko masisisi ang lalaking ito. She's beautiful. Mahirap maghangad ng bagay na alam mong hindi mapapasa iyo. You'll end up hurt or you'll end up like this man na walang ginawa kundi takutin ang babaeng gusto niya. Dumapa ako sa makapal na harang ng rooftop. Hindi naman siguro ako mahuhulog.
Tinutok ko sa binti ng lalaki ang 101 rifle. This won't kill him, but it will hurt. Really hurt. Mabuti at wala kang kasama, Maris. Masusolo kita. Ang dami ko ng plano para sa ating dalawa na tiyakong magugustuhan mo. Sino ka ba? Tanong ni Maris dito, na halata ang takot sa mga mata. Ako ang kapalaran mo. Akin ka lang. Hindi ako mapapasayo. That's right, girl. Kay kuya ka lang. And speaking of him, kailangan ko ng kumilos kung ayaw ko na mapagalitan niya. Akin ka! I breathed through my mouth. Gumalaw ang daliri ko na nasa gatilyo at hinila iyon nang humakbang ang lalaki palapit kay Maris. Wrong move, man. Wrong move. Namimilipit na bumagsak siya sa sahig habang nakahawak siya sa dumudugo niyang binti. Halata ang sakit at pagkagulat sa mga mata niya. My body tensed when I saw him pull out a gun. Now this is bad. Ibinalik ko sa case ang sniper rifle at may hinila roon para maisukbit ko ito sa balikat ko. Hinawakan ko ang dalawang hoop doon gamit ang isang kamay ko at kinuha ko ang baril sa holster sa binti ko. Walang pag-aalinlangan na tumalon ako. Nakita ko ang pagsipa ni Maris sa lalaki, dahilan para tumalsik ang baril, sa kung saan ngunit nahawakan siya ng lalaki sa binti niya. Itinutok ko ang baril sa glass wall ni Maris at pinaulanan iyon ng bala sa parte kung saan hindi sila matatamaan. I'm using my strike gun. PJ made this especially for me. Kahit bulletproof or metal, ay kayang-kaya nitong pasukin. A loud noise echoed when I crashed into the glass wall. Hindi na ako nagsayang ng sandali at tumayo ako. I put my forefinger and thumb in my mouth at sumipol ako. Napatingin sa akin yung lalaki na nakakapagtakang hindi narinig ang grand entrance ko dahil wala na atang laman ang natutuyo niyang utak kundi si Maris. Sino ka? I rolled my eyes at his question. Your worst nightmare. Dinaluhong ko siya at kinaladkad palayo kay Maris. Tumingin ako kay Maris na nag-aalalang nakatingin sa akin at sa lalaking kasalukuyang sinusubukan na alisin ako sa prenteng pagkakaupo ko sa kanya. Umuwi ka na, Maris, ako nang bahala. Okay, thank you. Thank you. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi niya tinuloy ang pagbanggit sa pangalan ko. She knew us too well. She's perfect for my brother, but he chose to let her go. I love him, but he's just so stupid. Nilingon ko ang lalaki na nasa ilalim ko na inaabot ang baril niyang tumalsik kanina. Kinuha ko yun. Napatingin siya sa akin na halatang natakot. Ngumiti ako at inabot ang baril sa kanya. Gumalaw ang kamay niya para kunin iyon, pero nakangiting itinutok ko lang sa kanya yon, dahilan para manigas siya sa kinahihigaan niya. Don't be stupid and just follow me. Tumayo na ako at hinila ko siya. Nagpapasag siya at lumipad ang kamao niya papunta sa akin. Simpleng iniwasan ko lang iyon at hinawakan ko siya sa kwelyo. Itinulak ko siya at iminwestra kong tumingin siya sa likod niya. Tumaas ang sulok ng labi ko nang makita kong bumadha ang pagkahindik sa mga mata niya, nang makita kong gaano kataas ang kinaroroonan namin. Ihuhulog kita dyan kapag hindi ka tumigil. Mukhang nalunok niya ang dila niya. Now, that's better. May pinindot ako sa 101 cord at automatic na kumalas ang nakakabit sa kabilang building na pinanggalingan ko. Kinuha ko yon at ipinalibot sa bewang ko. Tumingin ako sa baba at mabilis na kinalkul ako kung gaano kami kataas at pagkatapos ay may pinindot akong mga numero na nasa kabilang bahagi ng 101 cord. May kinuha akong isa pang cord sa backpack ko at itinali ko iyon sa lalaki at pagkatapos ay sa bewang ko. Hindi naman pwedeng kaladkarin ko siya pababa mula sa pinto ng office ni Maris dahil may makakakita panigurado. You might be in some kind of trouble later, Strike. I just found out kung saan galing ang asawa mo. Saan? You'll know later. Napapalatak ako. Hindi pa sabihin ng diretso.
nang wala ng surprise. I hate surprises. Tumingin ako doon sa stalker na halata ang takot sa gagawin ko. I smiled sweetly at him at bigla na lang akong tumalon. Siyempre, kasama din siya. Nagpapasag siya at sumigaw kahit na wala namang lumalabas na boses sa mga labi niya. Priceless ang itsura niya. May nahigip ang paningin ko. Oh God, si Dale. May kausap siya na lalaki. Don't look here, don't look. He didn't. Nakahinga ako ng maluwag nang makalagpas na kami. I can't imagine what will happen if he saw his wife dangling outside a tall building. Nasa baba na si Agent Book. And Mishi? Tanong ni PJ. Nandyan din ang kuya mo. Napasinghap ako. Patay. My landing made a low thud. Tinignan ko ang lalaking stalker. Kaya naman palang bigat, wala nang malay. Hinanap ng mga mata ko sila Katerina. Napangiti ako nang makita kong nakapark sila sa isang gilid. Kinalas ko na ang 101 cord sa bewang ko at ang isa pang tali. Pagkatapos nun, ay may pulang button akong pinindot at automatic na kumalas ang isang parte ng 101 cord sa taas at bumaba sa hawak ko. Lumapit ako kay kuya. Inilabas ni Katerina ang mga binili namin kuno. Kinuha ko yun at inabot ko sa kanya ang backpack at rifle case. Hindi ko pwedeng iuwi yun. Inabot ko kay kuya ang stalker ni Maurice. You saw her? Masuyong tanong ko sa kanya. Yes. Masama ang tingin na ibinibigay niya sa lalaking hawak niya na ngayon. Pinagbuksan niya kay Katerina ang compartment at walang sabi-sabing inilagay niya doon ang walang malay na lalaki. I need to go. Tumingin ako kay Katerina at ngumiti. Thanks sa mga to. Bumili ka ba din ba ng sayo? Yap, sabi ni Asyong PJ eh. Hindi pa naman ako tumatanggi sa libre. Natawa ako. Nakapagtatakang best friend din ang turingan nila. Samantalang lagi naman silang nag-aaway. Parang aso't pusa. Tinanggal ko ang listening device at ang mic. Inabot ko yon kay Katerina. Hindi ko maiwasang hindi tignan ang mga pinamili niya para sa akin. Ang dami naman nito. Ano namang gagawin ko dito? Hindi naman sa hindi ako mahilig magayos. Hindi lang talaga ako mahilig gumastos sa mga damit. Sa mga gadgets, pwede pa. Ang generous ng husband mo. Ibigay mo na lang kaya sa akin. I glared at her na ikinatawa niya lang. Inabot niya sa akin ang credit card ni Dale na paniguradong umuusok na ngayon. Tumalikod na ako at naglakad papunta sa kotse ko. Nang nasa loob na ako ay hinintay ko muna na makalabas si Dale. Pauunahin ko muna siya para isipin niya na nag-enjoy talaga ako sa pag-shopping. Nakita ko siyang lumabas at nakahinga ako ng maluwag. Kumunot ang noo ko nang makitang iba na ang kasama niya ngayon. At hindi na iyong kanina kundi isang babae. Freaking playboy. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng inis sa nakikita ko. Wala naman silang ginagawang masama, pero naiinis pa rin ako. Pinaandar ko na ang sasakyan nang sigurado akong nakalayo na si Dale. Pagdating ko sa bahay, ay siya ang unang-unang nakita ko. Kahit na hindi ko alam ang dahilan ng pagkainis ko sa kanya, nawala agad yon nang makita ko ang mga ngiti niya. What the hell is happening to me? Magkakasakit na ba ako? Pilit na ngumiti ako sa kanya habang kinakastigo ko pa rin ang sarili ko. Come on, Strike. Hold your ground. Baby, guess what? Parang gusto kong kabahan sa pagkakangiti niya. Something was up and I know I'm not gonna like it. Ngumiti ako sa kanya at pilit itinago ang kabang nararamdaman ko. May mali. I can feel it. I asked my friend, a doctor by the way, for a second opinion. Pinuntahan ko kasi ang kaibigan ko na si Matt. Then I saw Mylene, my female doctor friend. She said that it won't be a problem if you want to do it. Oh hell! Chapter 11. Sinag ng araw ang gumising sa akin. Namulatan ko si Dale na mahimbing ang pagkakatulog. Parehas kaming walang saplot ang katawan. Magulo din ang bedsheet ng kama, tanda ng mga nangyari kagabi. Hindi na ako magtataka kung hindi maghihinala si Dale kung titignan ang ayos namin ngayon
Walang duda kung anong ginawa namin ng nagdaang gabi. Kahit wala naman talaga. May injectable pills akong dala na nakalagay sa secret compartment ng suitcase ko. Malay ko ba naman na kay Dale ko pala magagamit yun? He kissed me last night in a way that I had never been kissed before. Yes, he touched me and I almost gave up. Almost, but I didn't. After last night, I realized that I am stronger than I thought. I could give up everything at that moment. Napapikit ako nang kumilos siya. May palatandaan na ako kapag nagigising na siya. He'll murmur something, then he'll move. Baby? His voice sounded husky, bedroom voice. I felt him move to me. Hinila niya ang comforter na nakabalot sa aming dalawa. I composed myself. Unti-unting nagmulat ang mga mata ko nang maramdaman ko ang mga labi niya sa batok ko. Hanggang sa pababa ng pababa. He's tracing the faint outline of my spine. Naramdaman kong napahinto siya sa babang likod ko kung saan naroon ang tattoo ko. Lahat ng mga taga-BHO ay mayroong tattoo na katulad sa akin. A black heart with purple roses on the side. I'm awake, honey. Ngumiti siya sa akin at kinubabawan ako. Pinilit ko ang sarili kong hindi pansinin na pareho kaming walang saplot. He tugged me softly so I can lie on my back. Morning, baby. Hinalikan niya ang mga labi ko. I could be used to waking up like this. No, Michelle Green. This is not permanent. Clear your mind, girl. I pulled away from Dale. Bumadha ang pagtataka sa mukha niya pero nginitian ko lang siya. I'm a little sore, honey. Ngumiti siya at tumango. I'll wait. It's worth it. Bahagyang kumunot ang noo niya pagkasabi niya noon. Alam kong inaalala niya pa ang ibang nangyari. Tumayo na ako at hinila ko ang bedsheet para matakpan ang katawan ko. Hindi siya nagtanong about blood. Virgin's blood. Hindi na rin naman siguro bago kay Dale ang tungkol sa mga babaeng aksidenteng nasisira ang mga hymen nila which causes the blood. Kahit sa simpleng pagbebesikleta ay maaaring mawala iyon. I'll take a shower, sabi ko sa kanya. Okay baby, matutulog muna ako ulit. After effect iyon ng in-inject ko sa kanya. Kung matutulog siya ulit, ang ibig sabihin lang nun ay maaari ko na ulit gawin ang trabaho ko. Dale? Yes baby? Nasaan si Draco? Umalis siya kahapon, mahinang sagot niya at pumikit na ulit ang mga mata. That's great. Mas madali akong makakapagtrabaho ngayon. Dumiretso ako sa shower at nang matapos ako, ay tumuloy na ako sa library. Kinuha ko ang journal kung saan ko iyon itinago at umupo ako ulit sa swivel chair ni Dale. Ang sabi sa akin ng kasambahay na napagtanungan ko, nasa attic daw ang mga natitira pang mga gamit ni Marga. May kung ano na nagsasabi sa akin na wag muna akong tumigil sa paghahanap dito. Tumayo ako at nagsimulang maghanap-hanap sa mga libro. Sa dami ng libro dito, baka abutin ako ng 2 araw. Pero hindi ko pa rin matatapos ang mga ito. Nang mapagod ako ay bumalik na ako sa pagkakaupo sa swivel chair. Nakatingin lang ako sa malinis niyang desk. Naaalala ko pa ang desk ni boss sa headquarters. Puno iyon ng iba't ibang folders at documents. Ganoon din naman ang desk ni Dale. Kaso, mas organisado siya. Binuksan ko ang mga drawers at napasimangot ako nang may makita akong mga Playboy magazines. May mga paperweights na luma na, inayos mula sa malaki paliit. Parang may obsessive, compulsive personality disorder si Dale. Pati mga ballpens niya, maayos ang pagkakalagay at pantay-pantay. Nakatitig lang ako sa mga drawers niya nang may mapansin ako. Weird. Bakit may mga ballpen na pangbata dito? Siguro may sentimental value ang mga ito kay Dale. Out of place lang dahil mukhang mamahalin ang mga gamit dito. At nakakapagtakang dito pa niya inilagay ang mga pambatang ballpen na may design ng alphabet. Weird guy.
Isasarado ko na sana ang drawer nang may mapansin ako sa mga pambatang ballpen. Hindi pantay-pantay ang pagkakaayos nun at napasinghap ako nang makita ko kung ano ang mga letters na visible. Marga. Hindi makapaniwalang napailing ako at napasandal ulit sa swivel chair na kinauupuan ko. Hindi ko alam kung ilang detective movies ang napanood ni Dale at kung ano-anong ginagawa niya. Inangat ko ang isang ballpen at tinignan. My instinct told me to open it. So I did. Nakangiting itinaktak ko iyon at mas lalong lumawak ang ngiti ko nang mahulog doon ang maliit na rolyo ng papel. Binuksan ko lahat ng mga ballpen at kinuha ko ang mga papel doon. It's a piece of paper from his journal na pinaghati-hati niya. Binuo ko yun at binasa. December 5, 2007. Alam kong naghihinala na si Marga na may alam ako sa kanilang dalawa ng lalaking iyon. They're planning to take my money, which is impossible because I don't have plans on marrying her. I don't have plans on getting married, period. Matindi ang naging pag-aaway namin kahapon at nasabi ko sa kanya ang tungkol sa kanila ng lalaki niya. I told her how I despise the lying gold digger she is, but not one word about that Ben came out of my lips. I kick her out of my house. I should be fine by now dahil wala na siyang magagawa. Pero pakiramdam ko ay may gagawin siya na hindi ko magugustuhan. So I'm hiding everything from her because I know she will be looking for it. This might be harsh pero kilala ko si Marga and with that mind she has. Even if I lay everything in front of her, she wouldn't even see it. But to be sure, I need to do this. Mystery, red. Don't give yourself a hemorrhage. Don't look for things in other places. When you can see it straight ahead. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko nakikita ko si Dale habang tinatago niya ang mga ebidensya niya. Kahit pa nahihirapan niya ako ngayon, hindi ko pa rin maiwasang humanga sa kanya. Tama siya. Marga will be looking for his journal, kaya niya itinago iyon. Alam niyang kapag nalaman ni Marga na alam niya ang tungkol sa Ben, ay mapahapahamak siya. Napailing ako. May nakalimutan si Dale. Alam man ni Marga o hindi, gagawin pa rin siya ng paraan para mawala sa mundo si Dale. First, because Marga is for sure pissed off at him for not giving her what she wanted. Second, aminin man natin o hindi, Dale treated Marga like a piece of trash. Hurting him is like throwing tantrums for Marga. Ang kailangan ko na lang alamin ay kung alin doon ang naging dahilan ni Marga. Is it because of the money or is it because of Ben? Nilagay ko sa bulsa ko ang mga papel na iyon at ibinalik ko sa pagkakaayos ang mga ballpen. Nagpalingalinga ako. Tumingin ako sa kaliwa ko at tinignan ang mga libro doon. Mathematics, Geography, Filipino, Science Fiction. Napatigil ako. Don't look for things in other places when you can see it straight ahead. Mabilis na tumingin ako sa harapan ko. Straight ahead? It's a column of mystery books. Napangiti ako at muling tumayo. Lumapit ako roon at kinuha ko ang nag-iisang pulang libro doon. Nakatapat lang mismo ng swivel chair ni Dale. Chain of Events. Binuklat ko yon at nakakita na naman ako ng isa pang papel. December 10, 2007. If someone's reading this, then something has happened to me. Dahil kung wala, ako na mismo ang mag-aalis ng mga ito dito. 3 times, I almost got killed. 3 times today. Bago ako umalis kaninang umaga, ay pinacheck ko ang sasakyan ko at nalaman ko na wala iyong preno. Nang makarating ako sa office, someone delivered food for me, but I didn't eat it. Instead, I gave it to my assistant. He's in critical condition right now. Panghuli, ay nang may tumamang bala sa opisina ko. Thankfully, my office was bulletproof. I know it's Marga. Dahil nang pinuntahan ko siya kanina, ay may mga narinig ako sa pag-uusap nila ng lalaking iyon. Whoever you are reading this, find it. Save me. Vintage. Dust.
Pinakawalan ko ang pinipigil kong hininga. This is bad. Binalik ko yung libro at itinago ko sa bulsa ko ang papel na nakuha ko. Dale is more involved with this than I thought. Chapter 12. Pabagsak na umupo ako sa sofa sa library. Bumalik ako ulit dito pagkatapos kong maikot ang buong bahay ni Dale. Nakarating na rin ako sa attic at wala naman akong ibang nakitang kakaiba sa mga gamit ni Marga, maliban na lang sa mahilig siya sa puro mamahalin. I'm not surprised. Marga is the typical, I'm a Barbie girl in a Barbie world kind of girl. The only difference is, she doesn't look a bit like a Barbie. And she's definitely not Barbie. Magastos siya with a capital M. Come on, sinong matinong babae na wala nang pera ay bibili pa ng gusi na alarm clock? Yes, alarm clock. Her things scream the word expensive. Bumuntong hininga ako at iniangat ko ng bahagya ang carpet. Tinignan ko din ang ilalim ng sofa dito sa library. Hey, anong hinahanap mo? Napalingon ako nang wala sa oras. Nakasandal sa hamba ng pinto si Dale habang nakatingin sa akin. His eyes traveled down to my legs na nababalutan ng masikip na leggings. Napalunok ako at tumayo. Inayos ko ang maluwang na t-shirt ko para matakpan ang mga dapat matakpan. Nawawala ang hikaw ko, sabi ko sa kanya. I'll tell the maids to look for it. For now, we need to eat breakfast. I'm starving. Tumango ako at naglakad na ako palapit sa kanya. Lalagpasan ko na sana siya nang pigilan niya ako. Nagtatanong ang mga mata na tinignan ko siya. Where's your ring? Tanong ni Dale na nakatingin sa kamay ko. What ring? Our wedding ring. I made a mental note to bang my head on the wall once he's out of sight. Ano pa bang ring ang inaasahan kong hanapin niya sa akin? It's just that hindi naman kasi ako mahilig sa mga accessories, lalo na ang mga singsing. Dahil hindi ako komportable na gumalaw kapag may suot nun. To be exact, I don't like wearing any jewelries. Oh, nakalimutan ko sa banyo sa taas. Kukunin ko lang, susunod na lang ako. Sabi ko sa kanya. Okay, I'll wait for you. Breakfast is ready. Tinanguan ko siya. Naglakad na ako papunta sa kwarto namin. Hinubad ko kasi iyon kanina nang maligo ako. Masyadong mabilis ang mga mata ni Dale. Kung ako iyon, hindi ko na mapapansin kahit na hindi niya pa suot ang wedding ring niya. Kinuha ko ang singsing nang makita ko yon at isinuot. Half of my brain is still preoccupied sa vintage dust na clue na iyon. Kailangan ko pang maghanap ng vintage na bagay dito sa bahay. Napabuntong hininga na naman ako. Kapag natapos ang mission na ito, ipapadala ko si Dale kay Detective Conan nang maging magbarkada sila. Wala sa sariling napatingin ako sa kisame ng banyo. They use vintage palette. Vintage? Tinignan ko ang kisame ng banyo.